Showbiz Fanatics, IPO maglalabas na ng ultimatum na hanggang December 31st na lang pwedeng gamitin ng tape ang titulong Eat Bulaga. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe for more updates. And of course, bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat sa lahat po ng mga legit viewers, subscribers, and legit Dabarkads natin na lagi nag-aabang at umaantabay sa ating mga video. Na January 2024. Oh my gosh! Siya ibig sabihin ba nito ang Eat Bulaga ng Tape Incorporated ay hanggang December 31 na nga lang ba nila pwedeng gamitin ang titulong Eat Bulaga dahil matapos i-award last week ng Intellectual Property Office or IPO ang trademark ng Eat Bulaga na ina-award na kina Tito Soto, Big Soto at Joey De Leon ay kanila na nga itong actually nasabi na nila sa kanilang programa na kanilang gagamitin ang title na Eat Bulaga sa TV5 ay sa darating na Enero. Kumbaga parang hindi mo na nila ito gagamitin na pansamantala ngayong taon na dahil nga syempre diba kumbaga respeto naman daw doon sa Eat Bulaga ng Tape Incorporated. Ibig sabihin mo napaka-humble, sila pa yung nagbigay ng respeto matapos silang bastusin, diba? Nakakaloka yun. Pero yun na nga, kumbaga ibibigay nila ang respeto na magamit ng Tape Incorporated hanggang December 31 ang trademark ng Eat Bulaga para magpatuloy sa kanilang programa. At napansin nga ng mga netizen parang alam mo yun, this past few days, even nung Saturday, ay para bakang Paulo Contis daw ay medyo bumait-bait na kanyang pananalita kumpara nung nakaraang Martes matapos na ilabas ng IPO ang kanilang desisyon na kinakansela nila ang trademark sa Tape Incorporated at ina-award na nila ang titulong Eat Bulaga sa TVJ. So ibig sabihin niya may pagpurong sulong na. Matapos kasi batikusin si Paulo Contis matapos siyang maghayag na hindi pa nga daw legal ang lahat. Oy, nakakaloka yun. Hindi pa legal. Nagbigay na nga ng permiso at ng permit ay IPO na kung saan nga rin ang ating negosyante ay dito alam mo yun, humihingi ng permit para sa kanila may award yung mga pangalan ng kanila mga negosyo. Tapos sasabihin, hindi legal. Aba, nakakaloka yun. Diba? Pero yun na nga, diba? Mga messages. Diba? Ay talaga nga naman very happy ang Dabarkads, ang legit Dabarkads. Sa wakas, ang masaltagal ng paghihintay nila ay nakamitin nila ang hustisya na para sa kanila. Hindi ba? Siyempre masaya mga Dabarkads team na kahit papaano. Ito nga lang yung munting, alam mo yun, munting regalo na lang na pwede nilang ibigay sa isa't isa. At kung mapapansin nga natin, diba, hindi na rin nagsasalita ng kung ano maanghang na salita. Ito nga, TVJ laban sa Tape Incorporated matapos na nilang matanggap ang pinal na desisyon na alam mo yun, sila na ang pwedeng gumamit na lehitimo ng titulong Eat Bulaga. O diba, inabulaga talaga ang lahat na nakakaloka. Pero yun na nga, diba, as sabi nga ng ilan, medyo bumaita nga itong si Paulo Contis dahil sa kanya mga litanyahan na ngayon ay para bang sinabi niya sa kanya mga salitaan daw ay para bang patuloy silang magbibigay ng kasiyahan kung magpapatuloy man ang kanilang programa or magtatapos man ito or magpapalit ng titulo ay sama-sama pa rin natin papakatutukan yan under GMA set. Dapat ganon kahambol. Diba? Hindi yung tipong tapang-tapang. Diba? Alam naman na natin na tapos na kumbaga sa boxing knockout. Pero hinayaan pa naman din ng kampo ng TVJ na kadis, diba sabi nila mag-aapila pa sila, then go, diba, you all have the right na umapila sa kung saan man, diba, para dyan sa iyong claims, diba, pero sa kanila sa ngayon masaya sila dahil last sa kanila na ang titulong Eat Bulaga. Pero bukod pa sa problema na yan, isa rin sa kinaharap na malaking problema ni Paulo Contit ngayon, no? Dahil kababalita lang po ng kanyang manager na si Lolit Solis na may balak ng kumuha ng bahay itong si Paulo Contit.
Pero dahil po sa kanyang mga ginawa at syempre isa rin siya sa mga nangangamba kung tuloy-tuloy ba ang kanilang trabaho dahil naglalabas na ng ultimatum na hanggang December 31st na lang at may pag-urong na nga hindi na po nila itutuloy yung kanilang apela kasi the more na nag-aapela sila, mas malaki po yung ginagastos nila. So, mas magandang desisyon yan, na ginawa po nila. Yan yung pinakamaganda nilang gawin. Wag na silang magmalaki sa tao kasi kahit anong pilit nila, hindi sila magugustuhan ng tao. At dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin. Magre-react lang tayo sa ilan sa mga komento ninyo patungkol po dun sa ating last update. Magbasa tayo. Unahin natin ang komento ni Egay Talas. Dapat kasi patayuin ng tape ng rebulto si Paolo Contit dyan sa harapan na studio para may maihiya naman ang tao. Ayun, so ito naman po yung komento niya patungkol dito sa bagay na ito. But at least, diba, sabi naman po ni Dulce Crisostomo, wala tayong magagawa. Minabayaran si Paolo sa spokesperson ng tape. Kahit ginagawa na siyang punching bag ng mga bashers, tuloy pa rin siya dahil sa tape siya nagtatrabaho. Kailangan niyang gawin ano man ang ipagawa sa kanya, which is very, very true. And sabi naman po ni Arnel Buenvenete, hindi kasi nag-iisip si Paolo Contit, puro kayabangan ang alam niya, kaya tuloy kinahihiya siya ng mga anak niya. Ayun, dahil po sa pangyayaring ito, baka mas lalong hindi na po siya makapagbigay ng kanyang sustento. Sabi pa ng isang user, nadamay na si Rian sa karma ni Paolo. Paano kasi? Tigas ng hollow blocks yung pagmumukha mo, kaya nangyayari sa iyan, Paolo, kawawa ka naman. Ayun, ito naman po ang komento niya patungkol sa bagay na ito, Alam niyo po, grabe po yung mga naranasan ni Paolo na pambabatikos. Sabi ni Roldan Pongko, bakit Paolo? Baka naman magkanong binayad sa'yo, kaya ikaw putak ng putak dyan. Alam mo yung salitang word na respect, kaya umayos ka please. Yan, so dahil nga yun nga, marami tumasangkinay na sinabi niya nga, hindi pa raw final. Kahit sinabi na po ng IPO na naglabas na sila, diba? And of course, sabi ng isang user, masyadong pa-impress kasi ipatatayuan siya ng monumento ng Halusos Brothers. What? Kala niya naman talagang gagawin ng tape yun. Pag wala na po siyang pag wala nang yan, papabayaan na rin siya niyan. Kahit na nakapirma pa siya ng long-term contract dyan, kung wala na rin ipapasweldo sa kanya dahil puro lugi na lang ang nangyayari. Sabi naman ni Lolita T, okay lang sa kanya na mag-boycott dahil may Eat Bulaga generic. Siya baka malaki ang kita niya. Dito, pag nansara na ito, paano nilalangaw ka na sa movie? Ano balita? Bago mo, chika babes. Ayun. So, kung gusto mo ang video na ito, huwag mo kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV, and please do follow me on my TikTok account, DarEdsTV. God bless everyone. See you on my next vlog.